Tito Sen, ganito sinupulpal si Mr. Anjo Iliana matapos niyang i-call out ang pangalan ni Tito Sen patungkol sa Marami naipangako. kasing nagtatanong sa akin kung binigay mo na ba daw yung pinangako mong kada sweldo buwan-buwan. Eh ang sabi ko, hindi ko alam. Baka pwede naman Tito Sen daw ay resibo. Ebidensya na binibigay mo na yung pinangako mong buwan-buwan sa mga estudyante kasi maraming estudyante ang ako ang kinukulit. Eh hindi naman ako nangako niyan na wala nga akong sweldo ngayon eh. Eh kayo po Tito Sen ang nangako ng sweldo nyo ibibigay nyo sa mga mahihirap na nag-aaral na mga kababayan. Kaya siguro labas na lang po kayo ng resibo na binibigay nyo nga yung buong, sabi nyo kasi buong sweldo, yun ang sabi sa akin lahat ng sweldo mo. Yan lang po at pasensya na at kinukulit ako. Maraming salamat Tito Sen, bye. Sa isang short video clip ay i-remind netong si Mr. Anjo Iliana patungkol sa naipangako nitong si Mr. or si Tito Sen or Tito Soto nung siya po ay kumakandidato pa bilang isang senador. Noong April 23, 2025, nangako si senatorial candidate Vicente na ngayon ay senador na si Vicente Tito Soto na kapag nanalo siya sa pagkasenador ay ibibigay niya ang kanyang buwanang sweldo para sa scholarship program. Ang gagawin ko on my own kapag ako'y binalik sa Senado sa tulong ng Panginoong Diyos, ang gagawin ko yung sweldo ko buwan-buwan sa 6 na taon ay hindi ko kukunin, sabi niya. Binigyan din ni Soto na senatorial ticket ng alyansa para sa Bagong Pilipinas na ibibigay at gagamitin niya ang kanyang sweldo sa Senado sa mga mahihirap na estudyante sa kanilang paaralan at kahit 5 ay wala siyang kukunin. Pinangunahan ng local official na si Governor Dennis Pineda ang campaign rallies ng 11 senatorial bets ng administrasyon sa Pampanga that time. Ang Pampanga ay ika-8 probinsya na may pinakamataas na registered voters na nasa 1,674,789. So dahil po dito, pagkatapos ng manalo nitong si Tito Sen ay pinaalala at isinama ito ni Mr. Anjo Iliana sa mga issue ni Tito Sen. Kasi nga 'di ba parang pro BBM kasi to si Tito Sen, tapos ito naman si Anjo Iliana Duterte naman siya, so talagang nakakaroon sila ng conflict doon po sa kanilang pinaniniwala ang mga sa government. So dahil po dito ay naglabas po ng ulat ang Bilyonaryo.com. Ayon sa ulat, ibinigay ni Senate President Vicente Tito Soto III ang buong sahod niya bilang senador upang pondohan ang mga scholarship para sa mga hihirap at karapat-dapat na estudyante sa buong bansa. Bilang katuparan ng pangako niya noong kampanya, simula July 2025 nakatulong na ang pondo mula sa kanyang sahod sa hindi bababa na 40 scholars at patuloy na nagsasagawa ng screening para sa libu-libong aplikante mula sa 52 lalawigan. Ayon sa payag ng kanyang tanggapan, ang sahod niya ay higit 200,000 kada buwan ay inilagay sa special na account para sa edukasyon ng mga underprivileged students. So which means, sinasabi ng Bilyonaryo.com na tinupad ni Tito Sen yung kanya pong pangako. At pagkatapos nga nito, naglabas na rin ang video si Mr. Anjo Iliana. Let's watch. Yes, magandang gabi po sa inyong lahat at may nagsabi sa akin na lumabas na daw po sa Bilyonaryo channel at binigay na daw po ni Tito Sen sa mga batang mahihirap na nag-aaral ang kanya pong sahod. Yan po ay magandang balita dahil yan naman po ay pinangako ni Tito Sen. At sana tuloy-tuloy po Tito Sen, ituloy-tuloy niyo po ang pagtulong dyan sa mga batang mahihirap na kailangan ng financial support. Kaya Tito Sen, in behalf of na mga mahihirap na mga estudyante na iyong natulungan at tutulungan pa, ay maraming salamat Tito Sen.
Tinupad niyo po yung iyong pangako na tulungan yung mga batang nangangailangan ng financial support. Again, Tito Sen, thank you very much. At tuloy-tuloy niyo yung mabuting pagtulong niyo, lalong-lalo na sa mga mahihirap na tao. Maraming salamat po at magandang gabi po sa inyong lahat and abangan ng susunod na kabanata. Sa bidyong inilabas si Mr. Anjo Iliana ay kinongratulate at pinasalamatan niya si Mr. or si Tito Sen bilang pagtupad di umano sa pinangako nitong si Senate President Tito Soto. Pero base po sa mga netizen, ginawa ito ni Mr. Anjo Iliana para po talagang inisin at tuluyan po na parang akala niya kasi sa kanya pong pagsasalita at pagre-remind doon po sa ipinangako ni Tito Sen ay mabubutasan niya or masisira niya si Senate President Tito Soto. Pero sabi doon, ayon po sa pahayag ng kanyang tanggapan, yung kanyang sweldo ay buong-buo niyang binigay no dito po sa nasabi niyang pangako niya para pa sa mga scholars. So dahil dito medyo binabalikan ngayon ng ilang mga netizen at ilang mga followers ng TBJ itong si Anjo Iliana dahil hanggang sa ngayon parang lahat ata ng paraan ay talagang ginagawa niya just to make it sure na ma-sustain yung credibility ni Tito Sen or Senate President Tito Soto. Ayon pa sa mga netizen ay kahit daw hindi i-remind nitong si Anjo Iliana si Tito Sen ay tuto pa rin daw di umano nito ang kanyang pangako. Pero sa kasalukuyang panahon, katulad po ng mga kaganapan ngayon, ay tuloy na tuloy pa rin ang kaso na inihain ng Itbulaga Management laban kay Anjo Iliana, maging ng TBJ laban sa kanya at the same time sa hiwalay na kasong inihain din ni Mr. Jose Manalo kasama po sa mga talaga namang nag-file ng case ng slanderous statement na kanyang mga sinabi sa kanyang TikTok live. So, ibig sabihin ay wala man po mga updates na nilalabas ngayon, parang news blackout patungkol sa mga isyong ito kasi si Manay Christopher Min po ang nagbibigay ng info Alam natin na si Tito Sen ay very close kay Christopher Min, kaya naman nakakaalam siya ng mga hakbangin ng Itbulaga. So, abangan natin ang ilan pang mga updates patungkol sa isyong ito.